Isang mapagpalang maga po sa ating lahat. No? Muli po ito si Pastor Alan Shepherd Staff. Pag-usapan po natin yung kahalagahan ng divine calling as church leader. Ano po? Ah, lagi po natin na pag-uusapan na napakahalaga ng calling sa isang leader na hindi dapat tinulak kundi tinawag. No? A divine calling is foundational, no? It is foundational, no, ng biblical church leadership. Kasi po, a church leader hindi lang siya someone na merong natural ability, hindi lang siya someone na may popularity, hindi lang siya someone na may organizational skills. Sa scripture, leaders are called, tinawag po sila by God, then equipped by Him for His work, no? Tinawag ng Diyos, inihanda ng Diyos para sa kanyang gawain. So, ang importance po ng divine calling, sabi nga sa John 15:16, lagi kong sinasabi na pag tayo ay tinawag bilang leader, merong itong weight. Blessing po ba ang maging isang leader? Yes, blessing po. Pero merong weight of leadership. Meron pong responsibility, no? Hindi po ito madali, no? Kaya nga po sa John 15:16, sabi doon, you did not choose me, but I choose you and appointed that you should go and bear fruit, no? And yung divine calling po, it is a invitation and appointment to serve His purposes, no? Ito po ay pagtawag ng Diyos sa atin, invitasyon sa atin para maglingkod sa Kanya. Hindi lang po ito simple ambition, career, or a choice. It is a response to God's voice and His sovereign will. Katulad ni Moses, ni Isaiah, ni Jeremiah, and Apostle Paul. No? Each was called by God before being sent to lead. Lahat po sila ay tinawag ng Diyos tinawag muna bago mag-lead. Bakit napakahalaga ng divine calling sa mga mananampalataya, sa leaders ng simbahan? Because divine calling gives purposes, no? Without God, calling ministry can become driven by personal ambition. Kaya napakahalaga na alam natin yung calling is divine kasi yung ating paglilingkod, baka akala natin madrive lang tayo ng personal ambition. Gusto mo maging pastor, gusto mo mag-lead sa Diyos, gusto mo mag-serve sa Lord, pero pag walang divine calling, baka hindi ka maka-endure, hindi ka makatagal sa ministry. Yung response mo sa miyembro mo ay pangit, baka maging abuse of authority, no? And bakit mahalaga yung divine calling? Para wala kang maging care sa recognition, kundi yung gagawin mo may mang-review ko man sa iyo, alam mo na sa Panginoon yung paglilingkod mo, at yung rebuking ay magiging pagpapala sa iyo, magiging blessing sa iyo ito para matuwid ka. And yung divine calling, it keeps the leader focused on God, no? Sa misyon ng Diyos rather than sa personal goal. Kaya napakahalaga sa isang leader na alam natin yung ating calling, alam natin yung goal na ating nilalakaran. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:10, di ba? For we are His workmanship, created in Jesus Christ for good work, and which God prepared beforehand. Ibig po sabihin, we are a masterpiece of God. Tayo po ay tinawag ng Diyos, gagamit niya bilang masterpiece para magamit niya to serve yung church. Yung tinawag pong leader, naiintindihan niya yung ministry of stewardship, not ownership. No? Kaya nga po, nakakalungkot, maraming pastor and leader, akala niya siya yung may-ari ng simbahan. Akala niya siya yung namatay para kay Kristo, the way he react, the way yung kanyang attitude, hindi po, no? Lahat po tayo is only holding a stewardship, not an ownership, no? Kaya napakahalaga po nito. So next time po, pag-usapan natin yung ano yung napoprovide ng divine calling. Ano po? Divine calling, highlight ko lang po. Next topic, divine calling provides strength during difficult times. No? Sana po may naunawaan tayo yung kahalagahan ng divine calling gives purpose. Kaya ngayon pa lang, dapat malaman mo yung purpose mo sa Panginoon. Bakit ka tinawag? So lagi kong I would like to remind you na pag tinawag tayo as pastor or leader, merong itong burden. Anong burden ito? Hindi madali ang ministry. No? Maaaring pag nag-leader ka, nag-pastor ka, merong tinatawag na sleepless night, merong hindi mo naman anak, pero iniisip mo,
no? Kailangan mo mag-aral for them. Tulog na sila, gising ka pa. Gising ka na, tulog pa sila. Mga ganong sitwasyon. Na muli po, ito si Pastor Al. Nawa po may naunawaan tayo. If you like na this video, please like and share. God bless you all po.